God opposes the proud and gives grace to the humble. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Sir Dennis Nabalta, Agnes Bacerdo, and Sheila Arias. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating daily devotions. Na itutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po kay Prophet Daniel. Kung hindi niyo po na-screenshot to, maganda po pwede yung screenshot para po ma-review po ninyo yung overview po ng karakter at yung propesya ni Prophet Daniel. So, para po sa kaalaman ng lahat, no? Kung hindi niyo pa po napapanood yung mga previous devotions natin, si Prophet Daniel po kasama sa mga napalayas noong sinakop ni Nebuchadnezzar yung Judah. At nung si Daniel ay napunta na sa Babylon, siya po ay naglingkod sa kay Haring Nebuchadnezzar. Now, dito po sa pag-aaralan natin sa Daniel chapter 4, sinasabi po rito na si King Nebuchadnezzar, nagkaroon po siya ng panaginip. So, isa-summarize ko na lang po yung panaginip niya, pati yung interpretation niya. Pwede niyo pong basahin yung buong chapter 4. So, sabi ni Nebuchadnezzar, napanaginipan ko merong isang malaking puno. Yung puno na to hindi ordinary, majestic, talagang matayog. At maraming mga ibon na nakikinabang dito, maraming mga hayop na kumakanlong sa puno na ito. At sabi niya, ito ay majestic, napakagandang puno. Pero merong isang watcher, itong Holy One na mula sa langit. Tapos sabi, putulin niya ang puno na yan. So, ang sabi ng watcher, putulin po na yan, putulin yung mga sanga at ikalat yung mga bunga upang walang mapakinabangan. At pero, sabi rito, etong pinakapuno, mag-iwan kayo ng tuod. Ibig sabihin, wag niyo talagang i-uproot, wag niyo bunutin hanggang ugat. Mag-iwan kayo ng tuod at igapos niyo yan ng bronze o ng bakal at bronze yung tuod na yan. So, sabi ni Prophet Daniel kay Haring Nebuchadnezzar, kasi sobrang megalomaniac to, tsaka makapangyarihang tao to si Nebuchadnezzar, tapos merong ganung panaginip. Sabi ni Prophet Daniel, "Mahal hari, kung sa ibang tao lang sana 'to, mas mabilis yun na ipaliwanag at sabihin kung ano yung interpretation." Pero sabi ni Prophet Daniel, "Alam niyo po, kayo po kasi yung tinutukoy dito. Kayo po yung puputulin at para kayo po yung magiting at matayog na puno na yan na puputulin. Kayo po ay iha-humble, kumbaga ibabagsak ng Diyos hanggang sa i-acknowledge nyo na merong tunay na Diyos na nagbigay sa inyo ng lahat ng meron kayo." Kaya po si Nebuchadnezzar, nung siya po ay nagyabang, no, basahin natin mamaya yung text, nagyabang siya, binagsak siya ng Diyos, pero nung nagpakumbaba siya sa harapan ng Diyos ay nirestore naman ulit siya, ibinalik siya sa dati. At mas higit pa, mas naging tanyag palalo si Haring Nebuchadnezzar. So yan po yung summary ng Daniel chapter 4. Na ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, God gives power, wealth, and glory to whomever He wishes. Kaya po dito sa Book of Daniel, makikita nyo, talagang yung Diyos makapangyarihan sa lahat. He is sovereign. At kontrolado niya lahat ng bagay. At pati yung kapangyarihan, kayamanan, katanyagan, ibinibigay niya yun sa kahit kaninong gustuhin niya. Kaya walang taong pwedeng magmayabang sa harapan ng Diyos na or walang taong pwedeng maging mayabang, no, na ipagmamalaki niya yung mga achievements niya. Kasi lahat ay galing sa Diyos. Yung katalinuhan galing sa Diyos, yung mga talents natin galing sa Diyos. Wala tayong mapagmamalaki. Kundi talagang matitira lang sa atin kung may mga gifts and mga pinagkaloob sa atin si Lord, ang matitira lang sa puso natin dapat hindi kayabangan kundi pagpapasalamat sa Diyos. Kasi lahat galing sa Diyos.
Yan po yung katuruan sa Daniel chapter 4. God gives power, wealth, and glory to whomever He wishes. Sabi po rito sa Daniel chapter 4 verse 17, "The Most High rules the kingdom of men and gives it to whom He will and sets over it the lowliest of men." Yung kataas-taasang Diyos, si Yahweh, ay namumuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang naisin. At pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. So God gives power, wealth, and glory to whomever He wishes. Pangalawa po, humans must humble themselves before God and give Him all the glory. Kaya po mga kapatid, kahit ano pang achievement natin sa buhay, kahit ano pang narating natin, kahit ano pang meron tayo, kung nagkaroon man tayo ng kwarta, bahay, lupa, ari-arian, businesses, at kung ano pang mga nabibili natin at naidadagdag natin sa mga assets natin, kahit ano pa yan, galing yan sa Diyos at wala tayong mapagmamalaki. Alam niyo po si Nebuchadnezzar, akala niya, sa kanya galing yung karangyaan na yun at kayamanan na meron siya. Kaya sabi po rito, all this came upon King Nebuchadnezzar at the end of 12 months, he was walking on the roof of the royal palace of Babylon. There was one time, naglalakad-lakad siya dun sa roof deck niya at sabi niya, ganda ng mga nung Babylon, sabi niya, yung hanging gardens, ang ganda-ganda. Is it not this great Babylon which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty? Napakayabang ni Nebuchadnezzar. Sabi niya, ako nagtatag nito. Akin to lahat, no? Parang ganon. Parang sinasabi niya na, it's because of me. Kaya merong Babylon. Pero sabi po rito sa verse 31, while the words were still in the king's mouth, habang sinasabi niya yun, hindi pa siya natatapos. Hinumble na siya, hinatulan na siya ng Diyos. Sabi dito, there fell a voice from heaven. O King Nebuchadnezzar, to you it is spoken. The kingdom has departed from you. Lahat ng pinagmamalaki mo, mawawala yan sa iyo. And you shall be made to eat grass like an ox, and 7 periods of time shall pass over you. Mas magiging mababa ka pa sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga servants mo kasi magiging katulad ka ng mga hayop na gumagapang-gapang diyan at nawala sa katinuan. Until you know that the Most High rules the kingdom of man and gives it to whom He will. So nakita niyo po yung Diyos natin, no? Lahat galing sa Kanya. Walang taong pwedeng magmalaki. And number 3 po, God opposes the proud but gives grace to the humble. Sa mga taong mapagmataas, sa mga taong mayayabang at hambog, tandaan ninyo ito. Tandaan natin ito, no? Sa tuwing nagmamayabang tayo, God opposes the proud. Kaya po si Nebuchadnezzar dito, kinalaban siya ng Diyos at ibinagsak siya ng Diyos. Pero noong mga panahon na nagpakumbaba siya, sabi dito sa verse 34, at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven and my reason returned to me. So isipin niyo po, dati para siyang nabaliw na, no? Pagapang-gapang siya doon na parang hayop. Pero after a while, tumingala siya sa langit at inacknowledge niya yung Diyos. At sabi niya po rito, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven and my reason returned to me. And I blessed the Most High and praised and honor Him who lives forever. For His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and He does according to His will, according to the host of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand, or say to Him, what have you done? Walang makakapagsabi sa Diyos na, anong ginagawa mo, no? Ba't mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Bakit mo binagsak? At si Nebuchadnezzar po, bumalik yung kanyang katinuan nung siya'y nagpakumbaba. Remember this mga kapatid, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1 po, examine your heart to see whether pride is taking root. Examine po natin yung ating mga puso.
baka merong mga ugat, nag-uugat na mga kayabangan at kahambugan, pride before God, na hindi tayo aware, nagsisimula na palang ipagmalaki natin yung mga bagay na meron tayo na as if nanggaling sa sarili nating lakas at sarili nating katalinuhan. And number 2 po, always give thanks to the Lord for all His blessings. Lagi po tayong magpasalamat sa ating Diyos sa lahat ng mga bagay na meron tayo. Alam niyo po, kailangan talaga nating maging grateful. Yan ang panlaban natin sa kayabangan at kahambugan. Yung thankful tayo, grateful, lagi nagpapasalamat. Bakit po? Kasi sa tuwing nagpapasalamat tayo, ina-acknowledge natin na kung anumang na-achieve natin, kung anumang meron tayo, yun ay galing sa Diyos. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil masipag tayo. Tanda natin, pati kasipagan natin at kagalingan natin at katalinuhan, lahat yung galing sa Diyos. Wala talaga tayong may pagmamalaki. So always thank God. Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Yan ang panlaban natin sa pride sa ating puso. And number 3 po, give God the glory for every success and achievement. Ibigay natin ang lahat ng kalwalhatian sa Diyos, sa lahat ng mga achievements natin, mga narating, naabot, mga medalya natin, yung mga successes natin. Sabihin natin, Lord, it's because of you. You have enabled me. Kayong nagdala sa akin sa tagumpay. To your name be the glory. Give God the glory for every success and achievement. Tingnan niyo po si Nebuchadnezzar nung hinumble siya ng Panginoon, nung binagsak siya ng Panginoon. At nagpakumbaba siya eventually at inangat ulit siya ng Diyos at binigyan siya ng mas higit pang katagumpayan. Tingnan niyo po yung sabi niya, nagbigay siya ng glory sa Panginoon at pinangalandakan niya, ang pinagmalaki niya, hindi na ang kanyang sarili kundi ang Diyos, ang tunay na Diyos. Kaya po ako hindi ako magtataka kung someday makita ko si Nebuchadnezzar sa buhay na walang hanggan. Dahil siya po ay nanampalataya at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Sabi niya, I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me. And I blessed the Most High, and praised and honored Him who lives forever. Sabi niya po rito, for His dominion is an everlasting dominion, and His kingdom endures from generation to generation. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. Pati siya, na pinakamakapangyarihang tao nung unang panahon. Sabi niya, lahat tayo, mga inhabitants of the earth, we are accounted as nothing. And He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay His hand or say to Him, what have you done? Siya, labis-labis po talaga yung pagpapakumbaba niya at the same time yung pag-recognize niya sa kapangyarihan ng Diyos na siyang may control ng lahat ng bagay. And verse 36 sabi rito, at the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. Binalik sa kanya, nirestore siya ng Panginoon. My counselors and my lords sought me, and I was established in my kingdom, and still more greatness was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. Tandaan po natin yung sinasabi sa James 4:6 and 1 Peter chapter 5 verse 5. God opposes the proud but gives grace to the humble. Sa 1 Peter chapter 5 verse 5 inulit po, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kapag tayo po yung nagmamataas, ibabagsak tayo. Once we glorify ourselves, ibabagsak tayo ng Diyos. Pero pag tayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, tayo ay itataas niya. Para po sa ating discussion, why does being grateful to God help us avoid pride? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para po sa ating dive deeper, the Third Kingdom, Alexander the Great and the Greek Empire. Yan po yung pag-aaralan natin nakasama po sa propesiya ni Prophet Daniel. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, thank you for every blessing, opportunity, and success you have graciously given us. Search our hearts and reveal any pride that may be growing within us. Keep us humble, remembering that everything we have
comes from your loving hand. Teach us to give you all the glory instead of seeking praise for ourselves. Fill our hearts with continual gratitude so that thanksgiving becomes our daily response to your goodness. May our words, actions, and accomplishments point others to you alone. We praise you, honor you, and acknowledge that you alone deserve all glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotion. Ang Diyos po ang magpala sa inyo at magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. Kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.